Sa pangalawang pagkakataon mga sangkay, ito na naman ang nangyari kay Donald Trump. Muntikan na naman po mga sangkay, mapatumba. Hello, what's up mga sangkay? This is me, Sangkay Janjan. I'm back dito sa ating channel. Huwag niyo pong kalilimutan na i-subscribe ang ating YouTube channel, i-click ang bell at i-click niyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. At eto nga mga sangkay, pag-uusapan po natin ngayon ang napakalaking balita sa buong mundo. Ito ay walang iba kundi ang muntikan na naman mga sangkay, pagpapatumba kay Donald Trump. Kung magulo mga sangkay ang politika dito sa ating bansa, mas magulo po ang nangyayari ngayon doon sa bansang Amerika. Totoo po yan mga sangkay. Dahil kung titingnan po natin ang laman ng mga balita ngayon sa buong mundo o mga pandaigdigang balita, makikita nyo po dito mga sangkay ang gulo na sinasabit ngayon ng bansang Amerika. Gulo sa politika na maging ang mga mamamayan doon mga sangkay ay nagiging involved. Kahalin tulad po dito yan sa Pilipinas, mga sangkay, maging ang mga kapwa natin Pilipino ay nakikisawsaw din po sa mga usaping pampolitika. Ganito po katindi, mga sangkay, ang nangyayari dito sa ating bansa. Ngunit, mas malala pa rin po doon sa Amerika, mga sangkay, dahil nagdudulot po ng iba't ibang klaseng mga kaguluhan ang politika sa kanilang bayan. 2 buwan pa lamang po ang nakalilipas mula po nung subukan mga sangkay si Donald Trump patumbahin sa gitna po ng isang campaign event. Ito na naman sa pangalawang beses, sa pangalawang pagkakataon, kamuntikan na naman po ang dating presidente mapatumba ng kung sino man. Ayon po sa report ng security ni Donald Trump, nangyari daw po ang pagpapabagsak kay Donald Trump sa isang golf course na pinagmamay-ari mismo ng isang mayamang negosyante na dating presidente ng Amerika, si Donald Trump. Ang lugar na ito ay punong-puno po ng mga security. Bantay sarado mga sangkay dahil nga po nadala na sila sa pangyayari. Nakaraang buwan o 2 buwan ang lumipas nung muntikan po itong si Donald Trump mapatumba sa mismo mga sangkay, gitna ng napakaraming tao, mga supporters ni Donald Trump. Muntikan po madali at sumakabilang buhay. At ang nagligtas kay Donald Trump, sinasabi mga sangkay ng marami, ay ang Diyos mismo na sinasamba ng bansang Amerika. So sa pangalawang pagkakataon, muntikan na naman po ito si Donald Trump. Si Donald Trump ay naglalaro, nag-iinsayo o kung ano man ang kanyang ginagawa sa isang golf na pinagmamay-ari po niya, na punong-puno po ng napakaraming security na hindi po basta-basta mapapasok. Ngunit ito na naman po ang nangyari. Bigla na naman po mga sangkay may nakita itong mga security ni Donald Trump, isang tao na may daladalang sandata. At dito nasa kote mga sangkay at nabitbit agad ng otoridad. Muntikan na naman po madali si Donald Trump. Talagang tumitindi mga sangkay itong nangyayari ngayon doon sa bansang Amerika. Sadyang napakagulo at tila baga may malalim na intensyon ang nais po o ang mastermind na nagnanais po na patumbahin itong si Donald Trump. Marami po mga conspiracy theory ang lumalabas mga sangkay na kaya po target si Donald Trump ng mga ito o ng kanyang mga alaban dahil po itong si Donald Trump ay palagi pong kumakampi sa simbahan at lagi pong itinataas ang ating Panginoon. Alam niyo mga sangkay, may mga propesiya nga po tungkol dyan. Ang maraming mga mananampalataya, propesiya na itong si Donald Trump daw po ay magdadala muli sa Amerika sa kasaganaan at higit sa lahat sa paanan muli ng ating Panginoong Diyos. Dahil para po sa inyong kaalaman, ang bansang Amerika talagang sumusunod po yan sa Diyos. Mayroon pong pananampalataya. Yan po ang original na bansang Amerika. Kung kaya't makikita niyo po sa kanilang pera mga sangkay, nakasulat po mismo doon ang katagang "In God We Trust", na ang ibig sabihin lamang, hindi lamang ang mga komunidad o ang mga tao doon sa Amerika
ang nananampalataya sa Diyos, kundi maging ang kanilang gobyerno ay nagpapasubmit sa kung anuman ang kalooban ng ating Panginoon. Subalit mga sangkay, makalipas po ang napakaraming mga taon, naging masama na po ang takbo ng Amerika dahil nga po sa mga politikong hindi na po sumampalataya sa ating Panginoon. Matapos po ang pangyayari kay Donald Trump, mga sangkay, nagsalita po mismo ang kanyang katunggali na si Harris at kinukundina, mga sangkay, ang kung sino mang may gawa nito at pinapakalma ang publiko. Ganun din po si Pangulong Biden. At ayon po kay Biden, mga sangkay, I am relieved that the former president is unharmed. As I have said many times, there is no place for political violence or any violence ever in our country. And I have directed my team to continue to ensure the Secret Service has every resource, capability, and protective measure necessary to ensure the former president's continued safety. Ngunit ang tanong pa rin dito, mga sangkay, sino kaya ang nasa likod sa pagpapatumba sa dating presidenteng si Donald Trump? Sa tingin nyo ba, mga sangkay, ang kanyang mga kalaban ngayon sa eleksyon o may mas malalim pang dahilan? Ito kaya ay ang mga elitista o grupo ng mga elitista, mga sangkay, na gustong kontrolin ang politika pa rin doon sa Amerika. Dahil kapansin-pansin, mga sangkay, na itong si Donald Trump ay talagang hindi po magpapakontrol sa kung sino mang makakapangyarihang tao na kumukontrol sa gobyerno ng Amerika. Bagkus lagi po niyang tinataas ang ating Panginoong Diyos. Lagi po niyang sinasabi na wala po siyang ibang big boss kundi ang ating Panginoon lamang na dapat sampalatayanan ng maraming mga Amerikano. Pumapabor din po si Donald Trump sa maraming mga simbahan, kagaya na lamang po ng mga pastor ng iba't ibang relihiyon. Kinukundina din po niya, mga sangkay, ang mga maling gawain ngayon ng bansang Amerika. Dahil kung titingnan po natin ang United States of America, mga sangkay, rampant na po ang kasalanan, halos wala na po ang tao takot sa ating Panginoong Diyos. Binabali na po nila ang katuruan na imbes na basahin ang Biblia, mga sangkay, mas gusto na po nila ngayon na gawin ang anumang kahalayan, ulayaw ng sanlibutan. Kaya marami pong mga pastor at maraming mga ministro ng simbahan ang mismong nagsasalita na itong si Donald Trump ay ipinadala ng Diyos para ibangon ang bansang Amerika mula po sa pagkakasadsad. Dahil sa totoo lang, mga sangkay, itong bansang US ngayon ay bagsak na bagsak ang kanilang ekonomiya. Kung magtutuloy-tuloy ito, mga sangkay, lalo pong maghihinagpis at maghihirap na po ang bansang Amerika. Nakaraan lamang, mga sangkay, kamuntikan na naman po mag-shutdown ang bansang ito dahil po sa kakulangan na po ng budget o pinansyal. Ang ekonomiya po nila ay lalong bumabagsak ng bumabagsak. Marami din pong mga major banks ang nagsara. Kung kaya't ito si Donald Trump ang nakikita ngayon ng marami sa mga Amerikano na magsasalba sa bansang Amerika. Subalit ang katanungan pa rin dito, mga sangkay, sino kaya ang nasa likod? Sino kaya ang mastermind na nais magpabagsak kay Donald Trump?